Yeah. Okay, balik tayo kay Tita Kerry, yung mga nangyayari sa Pilipinas. Okay lang yun, ha? Alin? Okay nga si Annie, di ba? Oo nga. At least, binigyan niya ng pagkakataon yung mga sintonado. Oo nga, parang ako. At entertaining siya, Tita Kerry. Marami yun kaysa sa mga tunay na singer, no? Oo, kasi uso ngayon, basta sikat ka, pwede ka mag-concert, pero, kunwari, mag-isa kang kakanta, pero ang guest mo, 20. Pero napupuno ang Araneta. At ngayon, nasa Araneta ngayon, si Cyndi Lauper. Panahon natin yung Cyndi Lauper. At kahapon, 2 days ago, si Brian McKnight. Yan, dami-dami nila. Ay, mga Hollywood, na. Mga international singer. Oo, kasi nga, mga laos na sila sa abroad. Hindi, ang sakit dyan. Kasi na inireklamo ng ating mga OPM artists, sana, pag kaming mga, let's say, kumbaga, yung mga Valentine's Day, di ba, yung Valentine's month, no? Or Pasko, or may mga, na peak season, kumbaga, ng mga artists. Huwag sabayan. Sana wag naman yung mga, international artists ang dalhin. Dapat ang mas lalo nating bigyan ng suporta, yung ating mga OPM, ang rason naman nila, lagi naman nandiyan mga yan. Ito mga foreigner, tumadalang nga. Huwag naman sana doon sa mga peak season. Oo nga. Doon lang rumarakit yung mga artista natin. Oo. Meron din concert na hindi nilalangaw kagaya ng OM, Orchestral Maneuver in the Dark, ba yun? Hindi masyadong tinao. Anyway, 9:28 ang ating oras. Tita Clary, kasama namin dito sa studio. Actually, kilala ka niya. Si Mr. Greg Glorioda, Vice President ng PhilHealth. Hi, sir. Hello. Hi, Sir Greg. Hello po. Marami daw siya utang sa'yo. Hindi tayo nakapag-usap nung nakaraang linggo. Oo, sir. Pinag-uusapan namin yung mga problema ng OFWs pag nagkasakit dyan, paano matutulungan ng PhilHealth. Kasi ang iba, nagkakasakit dyan, and binabayaran ng amo, meron naman pala sila makukuha sa PhilHealth. Ayan. Yeah, tama po. Dapat po ay yung mga kababayan natin na na-hospital diyan at binabayaran ng employer, pwede pa rin nilang ipadala yung kanilang mga nagastos diyan together with a clinical abstract, at dito i-reimburse pa din po natin yung kaukulang bayad para sa kanila. So hindi ibig sabihin na doble. Ang ibig nyo sabihin, sir, dahil sila dito, let's say sinagot muna ng amo o dahil protected sila ng employer, whatever expenses na card nila, basta meron lang medical documentation na may mapapakita at saka yung pong pinagbayaran, pwede rin po sila makarefund. Yeah, actually, tama po yun. Kasi kailangan, nagbabayad naman po sila dito ng kanilang PhilHealth. Basta yung kanilang PhilHealth ay active silang miyembro. Pwede po nilang ipadala at aasikasuhin lang po ng kanilang kamag-anak dito. Galing. Totoo yan. Maganda rin naman ang pagtanggap dito ng ating mga OFW sa Hong Kong sa benepisyo pong nakukuha nila sa PhilHealth. Yeah, maraming salamat po at tama po kasi hindi lang po naman yung OFW kundi kasama ang kanilang buong pamilya. So sana po ay tuloy-tuloy ang kanilang pagiging miyembro sa PhilHealth para sila ay palaging protektado. Ayan. At meron lang din po tayong katanungan kung pag nagpa-member ho ba sila, let's say, kailangan pa ho ba nilang mag-intay ng ilang araw o ilang buwan, no, yung ating OFW para ho magamit ng kanilang kapamilya sa Pilipinas yung po nila, benepisyo? Hindi po. Pag OFW, oras na siya ay nagbayad ng pang-isang taon, ay automatic yung araw na yon ay yun na rin po magkakabisa ang kanyang pagkakaroon ng mga benepisyo sa PhilHealth. Wow, talagang VIP ang mga OFWs natin sa PhilHealth, ha? At isa pang good news, tita, no? Dahil ang mga OFW po natin, instead na July po sana yung increase nila na 2,400, dahil po sa panawagan ng mga kababayan natin na mga OFW, amin pong ipinagpaliban yung increase nila na 2,400 ngayong taon na ito, at ito ay magkakabisa na lang sa 2013. Wow! At saka sir, ang maganda lang dito na hindi dapat ikabahala ng ating mga OFWs doon sa increase. Ay nakikita naman ho natin na pareho lang din naman doon sa charges, no, sa atin sa Pilipinas. Yung itina-charge sa ating mga OFWs.
let's say yung pong charge ninyo sa Poorest of the Poor, yun din po ang babayaran ng ating mga OFWs just in case na itaas niyo po ito. Tama po ba ako? Yeah, tama po. Hindi naman po ibig sabihin na mas mataas sila. Talagang nandoon po sila sa pinakamababang premium amount. Ayan, so ibig sabihin po yan, kahit yung mga tricycle driver, yung ating mga kasambahay na walang kakanyahan, ganun din po ang charge doon sa ating mga OFWs. Tama po, kasi po hindi lang naman po yung iisa ang covered nung amount na yun, kundi ang buong pamilya. Ayun, the best. Very good news yan. Ano po ba ito? Pwede ho ba yung magamit ng mga, let's say, mga anak o meron akong nakaanong sakit sa kanilang katawan? Wala ko bang ano doon? Magiging problema? Halos naman po lahat ng sakit ay kino-cover na yan ng PhilHealth at napakaganda po ngayon dahil meron na po tayong tinatawag na case rate at dito alam na kaagad ng isang ating miyembro kung magkano ang kanyang benepisyo. Magbigay ako ng isang example kasi ito naman yung palaging ginagamit natin. Yung lalong-lalo sa kanilang mga magulang, yung cataract surgery, yung pagtanggal ng katarata, 16,000 po ang isang mata na ibinibigay na benepisyo ng PhilHealth para sa miyembro. No po? Ganun po kataas. Mataas-taas yung amount. Yeah, isa pa po yung dialysis, di po ba maraming nagpapadialysis dito? At kami po ay nagbibigay ng 4,000 kada session at siya ay allowed ng magkaroon ng 45 session in a year. So 4,000 every session. Ay, napakalaki ho nun. Yeah. Di ba kung let's say kung 45 session tapos nagbibigay po tayo ng 4,000, umaabot po ng 180,000 a year. Yes, tama po kayo. At ang binayaran lang naman niya ay 1,200. Opo. Ay, talaga wala naman ho talagang pala talaga na dapat ipag-alala yung ating mga PhilHealth member dahil masyado naman ho palang benepisyo ang ibinibigay ng PhilHealth. Yeah, at hindi lang yan po, hindi lang po yung pagpapa-hospital. Ngayon po, epektibong Abril, ngayong taon na ito, dahil dun sa pagtataas natin, ay magkakaroon na sila ng outpatient benefit. At sila ay magkakaroon ng mga libreng konsultasyon, yung kanilang pagpapa-test sa kanilang mga dugo, mga iba't ibang sakit, sa mga laboratory and other diagnostic services, libre na po yon. Wow! Magkakabisa ngayong Abril at ito nga pong mga OFW families ay isa sa priority na mabibigyan ngayong April. Galing naman. Ako, masaludo po kami. Sir, meron lang tayo katanungan. Isang isang tanong lang. Yung po ba, let's say, kagaya ho sa Hong Kong, meron hong mga season dito na may birds flu, meron hong mga mga viruses na pagka umuwi ho ba sila dyan, covered din yun? Yeah, actually covered po yun. Kagaya nung nagkaroon tayo ng H1N1, in-over po namin yun. 100,000 po ang benepisyo ng isang miyembro. At dito nga po yung kagaya nung pinabalita kanina ni Tita Luna, may HIV/AIDS na taga Taiwan. Covered po ng PhilHealth. Meron po siyang 30,000 per annum na benepisyo para sa HIV. Dapat pag may HIV, wag na ilibre. Positive. So, kasama po yun na babayaran ng PhilHealth. Wag na ilibre mga ganyan. Maraming partners. Mga salbahe. Hindi faithful sa asawa. Di bali kung HIV positive ka, hindi dun sa sakit, kundi hair is vanishing lang. Magandang acronym yan, Tita Carrie. Hair is vanishing. Matagal na kaya yan? So talaga, matagal na yan? Oo, kaya lang covered ng PhilHealth yung mga gano'n. Mga nakakalbo? Yeah. Okay. Thank you so much. Siyempre pa, sa gabay ng OFWs, Tita Lou and Jonas at sa Sir Greg ng PhilHealth. At syempre, bigyan nyo rin po kami ng pagkakataon, Sir Greg, na ma-interview din po namin kayo dahil marami pong nag-text dito ngayon na kailangan po ng mga kasagutan. Yes, at anytime po, magpa-schedule lang po tayo sa Saturday at available ko. Aabangan ko po yun. Okay. Maraming salamat, Tita Carrie. Nadalaw tayo ng Sir Greg Rolonda. So, ito dito sa DZXL. Thank you so much. Okay. Yes. Okay, maraming salamat. Bye, Hong Kong.
Okay, 9:36 ang ating oras. Maraming salamat kay Tita Kerry at ang ating sabayang broadcast ay hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Wait lang at meron tayong live broadcast naman sa Singapore sa K102.3 FM. And General Insurance Corporation kapag may pagsubok. Inoto ko! Tuk-tuk! Hat-atak po! Let's look at mag-aral ha. Dad! May kasama kang madaling kausap. Katulog mo kaming naghahanda at nagpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation. Madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. It's panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Samantala 9:38 ang ating oras, nagpapatupad ang pag-ibig ng Penalty Condonation Program para sa mga delinquente employers na hindi pa nakakapagparehistro ng kanilang mga tanggapan at mga manggagawa o di kaya ay hindi nangongolekta ng pag-ibig contributions. Bukas ang programa hanggang June 30 this year. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa pag-ibig hotline 724-4244 o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng pag-ibig fund sa inyong lugar o mag-email sa employerpancon@pagibigfund.gov.ph. Miss, nakakonfine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bagong case rates na ang PhilHealth. Fixed na ang benepisyo ng miyembro para sa piling medical at surgical cases. At kasama dito ang dengue, Manong. Talaga? Opo, Manong. Ang bagong case rates ng PhilHealth ay maaaring ma-avail simula September 1 admissions sa lahat ng accredited healthcare providers ng PhilHealth. Nationwide po. Ganun ba? Salamat, Miss, at salamat sa PhilHealth. Alamin ang bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442.